Okay, so let me start now. Good afternoon. So Good while we afternoon. are waiting, Good afternoon po, yes, ma'am. Good afternoon po. for the others, so let me Good start. afternoon po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. So let me have a recap first before the new topic that I have to give, that I had given. First, it's about the Cordillera region. So I asked you to have this one. Anyway, everybody's aware why do we have not to have our synchronous meeting by that time. Okay. So when we say CAR is Cordillera Administrative Region, it's a landlocked. It's a landlocked region. So when we say landlocked, there's no water there. Body of water like the China Sea or the Philippine Sea. Because it's in between, it is sandwiched by the regions 1 and even 2. Andun sila sa gitna. Napagitnaan, yun, that's the term. Okay, so you can see here, it's in the middle of regions 1 and 2. We have the Apayao, the Kalinga, the Abra, the Mountain Province, Ifugao, even the Benguet. Okay, so this area is really mountainous. So that's why you could find here the Ilocano who are having a white complexion, particularly those who are in Baguio. Okay, kasi nga maganda ang climate, malamig, so mapuputi ang mga tao dyan. Even somewhere in Ifugao, in Mountain Province. Okay, Kalinga, I've been there also, pero hindi naman sila ganun kapuputi. Okay. So in Benguet, we can find there the Baguio, the famous Baguio City, the summer capital of the Philippines. Ifugao, we could find there the Lagawin, the Rice Terraces, okay? And then the Mountain Province, we could find there the famous Sagada, the film of Angelica Panganiban, yung nagpasikat sa kanya. Those who have watched it, they have seen the place, the location is really beautiful, okay? And then Kalinga, Kalinga is just an ordinary place lang naman. Nakarating na rin ako doon. Ang di ko lang nakating itong Abra and even Apaya. Anyway, because I've never been in Ifugao. Hindi pa ako nakapunta doon sa Rice Terraces na gusto ko din mapuntahan. Pag pwede na puntahan. Okay? So to continue now, we also have here look at the provinces and the capital. Majority of them, their capital are not yet cities. Okay? Except for one. Meron sa dito yan. So the Abra is Benguet, the Apayao is Cabugao, the Benguet is La Trinidad, the Ifugao is Lagawe, Kalinga is Tabuk City class. City na yan. Even before na nagpunta ako dyan, 10 years ago, or more than 10 years ago. But I've been there for 4 times. 4 consecutive times. Okay? Nag-stay dito na dyan. I spent Christmas there twice. The Mountain Province, it's Bonta. Okay? So majority, kasi nga bulubundukin, so medyo mahirap gawing share. Kaya hindi ganun kalaki ang income. Okay? So there are some, not some, but these are the different indigenous people or the different types that are residing here. So we have the Ibaloy, the Sneg, the Tingian, the Ifugao, the Bontocs, the Kankanay, and even the Kalinga. Okay, so Kalinga is the fighter, the headhunter. They are the original beheaders class. So wala pa yung Abu Sayyaf, wala pa mga ISIS, yung mga yan class. Hindi pa sila Kristiyano, but they are headhunters already. But it was stopped by the time they became Christian. Okay, and let me remind you also, in this region, the Americans were accepted, but not the Spaniards. They didn't succeed here in this region. As in, kasi una-una, the Spaniards, what they really want to have is to get the gold that they have here in this region. Kasi nga, they have to finish the 30 Years War. Kaso, ang mga tribo dito ko, matatakan. So, hindi nasakop to ng mga Espanyol. Kaya nga, when I went to Sagada, I saw there ang tawag doon,
Protestant church and not Catholic church. Okay? Kasi, nung dumating yung mga Espanyol, alam niyo naman mga Espanyol, mga greedy, what they want, everything which is the best, they want to have it and to get it. Kaya kung di pumayag yung mga tribes na yan, different races. So, hindi nagtagumpay mga Espanyol. And even, they even beheaded some of those Americans. Meron nga isang kuweba sa Baguio na purely skull lang talaga. Yung mga pinugutan ng ulo. Andoon sa isang kuweba. Okay? And that's why, during the World War II, this Ifugao became and remained loyal to the Americans. Isn't it? Tinan niyo ang Baguio class. Ang Baguio, the one who developed it are the Americans. Look at the names, Camp Chanhae, Burnham Park, etc. Okay? Kasi nga, they did accept the Americans, but not the Spaniards. Ang Americans kasi magaling. What they did is this. So they asked who are the leaders of those different tribes. And yung mga leaders na yun, they teach them the proper way to live and to have the proper owning of a certain piece of land. So ang pinagawa ng mga Amerikano, sino yung mga may nag-develop? Kasi di ba, owning of land here is either you are the first one who tilled it, you are the first one who developed it. So sa'yo yan. Kung gaano kalawak yung tinaniman mo, dinevelop mo, sa'yo yan. Kaya nung dumating ang mga Americans, ganun ginawa nila, pinalagyan ng titulo. Sa mga nagpalagay ng titulo, nagsabi na, kami nag-develop dyan, amin yan. So, they will give you a title. And that's why they own that particular piece or pieces of land. And actually, class yung mga namamalimos na mga igorot, it's either in the Baguio or every Christmas. Ngayon kasi pandemya ngayon eh. Wala bumababa, di ba? Yung mga yon, mayaman pa sa atin yung mga yon. Yung mga kung nangangalabit, na mga tatanda, ay naku, mayaman pa sa atin. Malalaki klupan na mga yan. Kaya lang they don't care about it. Para lang medyo maiba naman lugar nila, bumababa sila ng Manila. Kunwari na mamalimos lang yun, but to be honest with you, mas mayaman pa sa atin yun. Okay? And then to continue now, so you can see here also, there are different classes of people in their society. Okay? Hindi ko na masyadong isa-isahin yan. Kasi nabigay ko na rin naman, nabasa niyo na ito actually class, nire-review ko lang sa inyo. Okay. And of course, mag-concentrate ako doon sa pinasagutan ko sa inyo. The Wedding Dance by Amador T. Daguio. I asked you to interpret the picture. So, have you noticed class, hindi ako nanghingi ng pangalan doon sa doon sa pinasagutan ko. Pero nakikita ko kung sino-sino yung mga nagsagot. Kasi yung individual doon, nakikita ko sino, what time and date did you answer your assignment quiz. Okay. So, pina-interpret ko sa inyo bawat picture, drawing pala. And this one is the very first, this is the number one drawing. Actually, to simply interpret this, ganito lang kasimple yan klase. It's a title page. Diba? Title lang yan, no? You could see here, there's a title, The Wedding Dance. There are two persons here, Lumnay and the Awia. These are the two main characters. The background, the dancers, okay? So it's about wedding itself, wedding ceremony. Kung yan ang pagkaka-interpret niya. But anyway, iniisa-isa ko talaga binabasa niya. Tapos I didn't tell what will be the point. Kasi ako na bahala magpo-point doon sa Depende sa pagkaka-interpret. Okay? So the second picture. Sa mga nakabasa, I hope you appreciate it. In the second picture, look at this. There is a man going to that particular house. So it means, kasi sa beginning plan ng story, there is a wiyaw. And he noticed everybody's welcome, everybody's present, except for one person whom he didn't like to miss. Ito si Awiyaw kasi, bullying tao to eh. Imagine mo, nagpapakasal siya at hinahanap yung dati niyang asawa na wala doon sa kanyang kasal. Kaya ang ginawa niya, he has to go back home and he knows where he could find his former wife, his ex-wife. And when he entered their house, ito third drawing na. Sorry, mali. When he entered their house, it's really dark. But he knows how to lit the fire. Kasi kala ng bahay class, di ba yung it's a square house, tapos sa gitna nun, yung pinaka
lutuan nila or even their fireplace already. So when he lit the fire, he found there was Lumnay sitting so quiet, saying nothing. Okay? Tapos sabi ko nga sa niya, bully si Awiya. Bakit? The first thing that comes to his mouth is, why don't you go out and dance? I'm sure he will like you. O diba? Alam na kaya nasasaktan ng asawa niya, tapos sabihin pa niya, lumabas ka. Magsayaw ka. Sigurado may magkakagusto sa'yo. Kasi sa panahon noon, na gano'n ng mga tribo, yung isang babae na gusto magkaroon ng partner, magsayaw lang siya habang may ceremony. Pag pinartneran siya ng lalaki, sila na yun. Pwedeng sila na. Natatanggapin na niya bilang it's either boyfriend or asawa na talaga. Okay? And why it happened this way? Okay? Actually, sa mga nakabasa nga, and I hope everybody have read it, diba, ang problema kasi nila, they can have a child for 7 harvests or 7 years of being together as a couple. They won't be able to have a child. And they have this unwritten law that they have to be separated and look for another partner so they could have a child with that new partner. Okay? Typical na lalaki. Alam niyo naman mga lalaki, machismo nila, and even yung ego nila, ayaw lang matatapakan yan. But typical Filipino woman, like Lumnay, she can't do it. She can't marry another man easily as that. Okay? So hindi niya ginawa. And she didn't. Okay? So ando lang siya, nagmumukmuk siya. Tapos ang dami lang pag-usapan. Even yung time na nagligawan sila, nagkakilala sila, paano sila how did they meet, paano nagpaalam si Awiyaw sa tatay ni Lumnay para siya makuha bilang asawa. And even, sinabi pa ni Lumnay, yung greatest secret niya, sabi niya, do you still remember, one time you went home and you were looking for your favorite pet, yung kanyang alagang baboy? Even that one, I offered to Kabunyan. But Kabunyan was so cruel to me. He didn't listen to all my prayers. He didn't give us even just a child. So, gano'n na nararamdaman ni Lumnay na hindi siya ang mga dasal niya kay Kabunyan, hindi pinakinggan. Lahat ng pag-offer, binigay na niya. Kaya nga doon lang nalaman ni Awi, kaya pala wala yung baboy niya ang paborito. Yung pala mismo inalay ni Lumnay, pero wala pa rin. Okay? So that's the only problem. Hindi sila magkaanak. That's why they had to be separated. Then, sabi ni Awiyaw, ni Lumnay, I want to die. Of course, nasabi lang niya kasi sobrang sama ng loob niya. Pero sabi nga ni Awiyaw, if that's what you want, it means you don't want me to become happy. You don't want me to have a child. Pero sabi, hindi ganon. Kaya lang sa sobrang sama ng loob niya, kaya nasabi niya gusto niya mamatay. But, Awiyaw said, supposedly, he will not become successful to have a child with Madulimay. He will come back. He will have to see Lumnay again. O diba? May nagpa-reserve pa to si Awiyaw, salbahe talaga eh. So, yun. Tapos, what happened? Sabi ni Lumnay, so sige na, he has to go. Tapos sabi pa ni Awiyaw, this house is yours. I will make another for Madulimay. But Lumnay said, I don't like this house. I have to go back to my parents. They're already old. So I have to be with them. I'll give you other things. Kalupaan pa, bibigyan pa siya. Ayaw din niya. Basta any material things, ayaw ni Lumnay. Tapos maya-maya, there are some men who are calling now Awiyaw. Awiyaw, you go back now to your wedding ceremony. Okay? So, pero bago magpaalaman yung dalawa, there's one thing that remembered by Lumnay, and that's the beads, sabi niya. Awiyaw, the beads. And what is that beads? That beads is a necklace. A necklace is a very sentimental value. And what's that? It was given to Awiyaw by his grandmother. And the grandmother told him, you just have to give that one to the woman whom you're going to marry. It was given to Lumnay by the time that they got married. Okay? So that's why that's the only thing that Lumnay wanted to have, to be the memory of her husband, I mean. Tapos,
Anyway, it was also expensive kasi. Pero hindi yung halagang ano yung sentimental value yung gusto ni Lumnay doon. So, yung halaga kasi niya almost 7 hectares of land. And it was given again to Lumnay. Tapos they did separate ways. So, umiiyak doon si ano. So, Lumnay left. Aurea has to go. And he was crying. Same with Lumnay. Umiiyak siya. Tapos sa pag-isip-isip din ni Lumnay, ba't kaya hindi ko sila pigilan? I will tell to everyone that we love each other. There's no problem with us. That's the only thing. That's the only problem that we can have a child. But we really are really in love with one another. Okay? Tapos, yun nga, lumabas siya ng bahay. She went out. But when she's very near now, in the ceremony, he got scared also. She got scared also. Kasi nung malapit na siya, mailawan na siya, maaninagan na siya ng bonfire. Nagtago pa rin siya. Nahiya naman siya. Huwag na lang. And she keeps on walking, going up to the mountain. Hanggang sa medyo mataas na yung kanyang kinakalagyan. Tapos there's a big stone, and she just sat down. She could still hear the gangsas. She could still see the little bonfire, and even hear the wedding ceremony. So, and then she's touching something, yung mga halaman sa paligid niya. And she could feel now the bean pads. Yung bunga ng bean pads, nakakapa niya. Bean pads class patani yan. So, nahawakan niya, may bunga na. Pwede nang anihin. And that's it. That's the end of the story. O, diba? Bitin. Nabitin ba kayo, class? Be honest. Andyan pa ba kayo? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. Diba totoo naman nakakabitin? Yes, ma'am. Yes, Ganun ma'am. ba? Yes, ma'am. Hindi mo tuloy alam kung si Aurea ba saka si Madolimay nagkaanak ba? Anong nangyari kay Lumnay? Nag-asawa ba siya uli o nanatili na lang siyang single for the rest of her life? But anyway, let me give another version of this. So again, this was written by Amador Daguio. So there is one teacher and the same time writer who was also inspired with this story. Kasi kahit naman ako class 1 nang basa ko dito, na-inlove kagad ako sa story. Kasi parang feel ko yung pain na naramdaman ni Lumnay nang iniiwan siya ng kanyang asawa. Tapos di ba sabi ko nga, bully pa siya na gusto pa ng asawa niya, panoorin yung kasal niya sa ibang babae. Ay, hindi naman kaya ng babae yun. Okay? Kaya nga, yung isang writer, the same time teacher, she was inspired. So she made her own version and she entitled it Awiyaw. Okay, so natapos niya. At to cut the story short, ganito ang pagkakagawa niya. So after 10 years of being couple, si Madolimay and Ibian Awiyaw, same, what happened? They didn't make it. Hindi sila nagkaanak. And Awiyaw, as he promised to Lumnay, di ba, nag-promise siya na kung sakaling di siya magkaanak, babalikan niya. So, he looked for Lumnay again, and then found her sa bahay ng mga magulang ni Lumnay. And this time, so, humihingi siya ng tawad. And sabi niya, kung matatanggap pa siya uli. And he even said that I don't care with the unwritten law. I don't care what will be the elders will tell us, will say about us. But I'm no longer afraid that we have to be together again as husband and wife. And since Lumnay, mahal na mahal pa rin niya si Awiyaw eh. So, nagsama pa rin sila bilang mag-asawa. Okay? And that's the thing that being, concluded by Ruth Mabanglo, the author who made that one. But class, unfortunately, ganito kasi yan. Nung natapos niya yung story, it happened, namatay na si Amador Daguio. Gustong-gusto niya magpaalam. Hindi na siya nakapagpaalam. For sure, class, kung pinablish niya, marami magkakagusto sa istorya niya, sa version niya. Ayaw niya ng ganon. So kaya sinarili na lang niya. And even sometimes she shares it with some of her friends. Okay? And it happened. Kaya kung naman nalaman niya, I attended one of the seminars in Ateneo that's also about literature. And our speakers told about it. Okay? So siya nagkwento. And even friend niya kasi si Ruth Mabanglo. Kaya sabi niya, yun nga, nalagawa ni Ruth Mabanglo, kaya lang ayaw niya nang i-publish kasi nga, marami magkakagusto rin.
Kasi at least maganda ending niya, di ba, na nagkabalikan yung dalawa. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang mga Filipino writers, we want happy ending. O, lalo sa ganyang sitwasyon, gusto natin yung ganon. Kaya ayun, sinishare na lang niya sa mga kaibigan niya. And then, Ruth Magbanglo is no longer in the Philippines. She's in Hawaii. She's teaching there in one of the universities. Okay? So, that's the end of the story about Wedding Dance by Amador T.W. That's my favorite story in Philippine literature. Okay? So, that's the ending for the CAR. Any question, clarification, anything that you wanted to know more regarding CAR? Nakapag-test na ba kayo, class? Nabuksan niyo na ba? Yes po, ma'am. Yes Yes po, po, Yes, ma'am. ma'am. Yes po. Oh. Pag hindi nagbubukas yung class, kasi ano yun eh, nag-automatic siya ng restriction. Kasi ang tinatanggap lang niya talaga, kung tutuusin, yung may rtu.ph, .edu.ph. Okay? Kasi lahat kami mga faculty, may ganong email. Tapos pag gumawa kami sa account namin ng ganon, nag-automatic siya, nilalak niya. May restriction. Actually, tinatanggal ko yun. Tapos siguro pag gano'n, nag-automatic siya. Kaya nag-restrict siya ulit. Pero basta ganong klase, sabihan niyo lang ako kaagad para balikan ko. Okay. So that's the CAR. Anyway, pag naputol ako klase, just keep on joining. Tapusin ko lang hanggang sa region. Wala naman tanong, no? Clear naman? And I hope you appreciate Po. Thank you. You appreciate the literary work. Sana po. Region 3 tayo. So let's proceed with the region 3. And this is what we call the Central Luzon. Okay. So we have to find here the names of the provinces, same in the capital. Let's find out regarding the facts about the region. The indigenous people here. And I have here some of the literary pieces of work. Okay. Kasi parang tatlo yata yung binigay ko. Pero don't worry. Sample lang yung dalawa. Yung isa, yun na talagang pero literary piece. Okay. So this is the map of region 3. As you can see here, we have the Aurora. Pahaba siya, tabing dagat. Okay. We've been in that place also. The Nueva Ecija. Malaki siya, class, malawak siya because this is also the rice granary of the Philippines. Parehas sila ng Isabela, class. Palayan din ng Isabela, kaya sila mga producer ng rice. Yan ang pinanggagalingan ng bigas talaga, ng palay. Ang Nueva Ecija sa Isabela in Region 2. Then we have the Tarlac, we have the Zambales. Zambales is really beside also of the sea, and then the Bataan, pinakamaliit siya sa lahat. Then the Pampanga, may kapirasong tabing dagat. And then the Bulacan, so meron din part siya na may dagat. Okay, so those are the provinces here in this region. And for the provinces and capital, we have Aurora is Baler, Bataan is Balanga City, Bulacan is Malolos City, Pampanga San Fernando City, Nueva Ecija, Palayan City, talagang mapalay doon, class. Tarlac is Tarlac City, and Zambales Iba. Only two provinces that their capitals are not yet cities, but the rest are all cities. Ang Pampanga, parang parang Manila na yan eh. Okay? Same with Bulacan, parang Manila rin yan. Very busy. So napaka-progressive na talaga nila. As in talagang ang ganda-ganda na ng lugar nila. Saka diba, kung saan may SM, may Robinson. Laging ganon. Okay, to continue. So the only indigenous people that I have here, it's the Aita. Or in Ilocano, they call it Pugut. In Northern Luzon, some of the Northern Luzon, they call it sometimes Aita or Agta. In Mindanao, they call them Mamanwa. Sa Bisaya class, particularly in Boracay, they call them Ati. Yung Ita, ginawang Ati. Okay? And to inform you also, yung Ati or yung mga Aita na yan, they are the original owners of the Boracay Island. Kanila yung class eh. Hindi pa develop ang Pilipinas. Kanila yun. Doon sila naninirahan. Kaso diba, it was founded by some investors, by politicians, and developed it into a resort, and the best resorts in the whole world is Boracay. O diba kung tutusin, napakayaman ng mga ati na yan.
But what happened to them, they were just given small piece of land, doon sila nakatira. So doon sila nag-i-stay. Tapos sila mga katulong na lang ngayon doon, mga utusan, tagalinis, just the tagabantay. Kaya kung tutusin, kanila yung lupa na yun. Sila ang nag-maintain, sila ang nag-develop, sila yung kumalinga. Tapos nang inayos sa mga different investors, wala na silang place doon. Okay? Kaya kung kaya ka nakakasal, di ba? Kasi some of the owners of the some establishments there are even foreigner. Mantala kung tutusin atin yun eh. Ang ginagawa mga foreigner kasi nag-aasawa ng Pilipina. Tapos ayun, mamumuhunan. Ganda-ganda doon. Pero when I went to Boracay class, hindi ko siya masyadong na-appreciate. Maganda yung dagat. To be honest with you, napakaganda ng dagat. If you haven't seen it. Pero sa mga nakita niyo naman, di ba? Kailan nagpunta kami doon, una-una may how do you call this one? May lumot yung dagat. First time ko nakita may nalumot sa dagat. Talagang lumot siya. Okay? And then, kasi I'm a kind of person na ayoko ng crowded, ayoko na matao. But when I went there, kasi summer nagpunta kami, ay grabe ang tao. Lalo na sa gabi, buhay na buhay ang mga tao. Ako yung taong ayoko ng crowded. Kaya ayun, hindi ko na-enjoy. Kita ko lang yung view maganda. Kasi punta kami sa Station 1, sa pangmayaman. Gilid nga lang, pero ang ganda-ganda ng ganda ng yung dagat, ang puti talaga ng buhangin, ang linis ng tubig. Okay? So, yun. Tapos, of course, when we say Aita or Ita or Mamanwa or Pugo or Ati, it's, of course, they are really skilled in bow and arrows because they are really good in hunting and even food gathering. And they also have this practice of this scarification. When you say scarification, yung a kind of tattooing class na yung balat, yung mag-uumbok ng konti para makita yung palamuti yon sa katawan, sa buong katawan. Mas grabe dong class ang ang mga, how do you call this one? Yung mga, ang tawag dito, mga African Negro, mas matindi sila mag-scarification. Okay? Mas nakakatakot yung scarification kasi even yung face, may hinihiwa dito. Tapos yung mukha, magpepek lang. Kaya nga scarification. So yun, nakaambok dito. I could show you some picture kung may time pa tayo. Okay? So yun. Pero sa mga Aita, ginagawa din yun. Even they have some of the, sabi dito, chirping of the teeth and even some puts a bamboo on the nose, yung palamut. Pero bihira yung nagaganon. And of course, they use necklace, anklets, and bracelets as their jewelry. Okay? So they have also the legends, riddles, narratives, and myths, and others. Ito, example nga is, look at the term class. Isang word lang yan, pero one sentence sa English translation. Mumino dukum. It wears a crown, but it isn't a queen. Aningihitam. It has scale, but it isn't a queen. It isn't a fish. Okay, so it means pinya or pineapple. Okay, bakit pineapple? Kasi di ba yung brown, ibig sabihin, hindi, may suot na corona pero hindi naman siya reyna. So yung pinaka dahon ng pinya, okay? Then it has a scale, but it isn't a fish. Yung scales, yung mga mata-mata. Kaya pineapple ang sagot. Then, asi nga pinasko ni Apo nga magis magel, yung ulo na. There's a cave with a bolo. Full of bones, it isn't the grave. The answer is simo or mouth. Diba? Meron rin daw sa Tagalog na ganito eh. Isang balong malalim puno ng patalim. And that is bibig or bunganga kung malaki. Okay? Yung patalim, that's ay mga ngipin. Hindi ito, full of bones, it isn't the grave. That's the ngipin, yung mga bones. Okay? Then, the last one, lihar, kangapaki, nganyok. O wayay, pabilyok. When you cut it, it is mended without a scar. And that's the num or water. Diba? Hindi mo mahahati yung tubig eh. So, those are just some of the examples. So, they have the legends, they have the myths, they have also instruments. Actually, I could show you sana ng sample nito.
because I bought some of their musical instruments that I saw last year when we went to Zambales. Tapos sa tinuloy namin hotel, may mga item na nagbebenta ng mga instrument nila. Okay. Tapos, ay, hindi ko mapakita sa inyo. Alam niyo kung bakit? I'm not in Mandaluyong. I'm here in Antipolo right now. Kaya nasa Mandaluyong yung mga binili kong gano'n. Okay, they also produce several songs, event chants, and they love this one, dancing. They have two kinds, the festive and even the ceremonial. So, if you are a fan of Kaniel, if you have seen their movie, Crazy Beautiful You, di ba may kasama silang Aita doon kasi nagpunta sila sa lugar ng mga Aita. Di ba? There even one of the scenes there, yung sumasayaw sila together with the Aitas. When the Aitas dance, para sila mga ibon na lumilipad, yung naman nagsasayaw. Ganun sila. And Aitas are very fond of dancing. Okay? Gustong-gusto nila yan. Simpleng sayaw lang naman, pero masaya na sila sa ganun. Okay, they also have this one, the Kakanap, or it's a question and answer game song sung by two Agta. And I have here the example of Christian Kakanap. I'll just read. So it's entitled Iyoy, Iyor, my friend, my friend. So this is it. Ano oy, what, itak at kupong, ita at kupon ko. I have a new friend. Had and oh, where? When am I ita? This you can see. At CO, why? Teta intiyak. Is with me here. Had and oh, where? Napagam, try to look for him. On Mina. When then? Peta kupon hapa. Now you can call him. I wish I could. So you can be friends too. Ano ka nga gana? What is his name? Jesus is his name. Onayo. Is it? Kapuntan hapala. Jesus is our friend. Onayo. Oh yes. So that's why kailangan dalawa yan. Kasi yung isa magtatanong, the other one will answer. Kaya that's why it's kakanap, it's a question and answer game song. Okay? Anyway, this is the last one. This time hindi ako nagbigay ng picture pero binigay ko. Hindi ko na rin link. Binigay ko yung buong story. But let me just summarize it. Ganito lang kasimple yung class. It's entitled Siyama, written by, mag-on kayo ng kasi habang ako nagkikwento, magpiprint screen ako. Titignan ko yung mga present. At tinitignan ko kung andyan pa kayo. Baka buhay na kayo. Natulog na kayo. Okay, so it's Siyama by Amador. Edgardo M. Reyes. The characters are this. Si Ama, then si Ina, that's the wife. Tagalogin ko kasi Tagalog nga pala pagkakasulat dyan. Tapos, nagkakaroon sila ng 4 na anak. Si Ate Marie, panganay. Si Kuya Selmo. Tapos si Dikong Ige. At si ako. Ako is the narrator, yung bunso, yung nagkakwento. And probably, siya rin yung author, si Edgardo and Reyes. Okay? So, 4 na naging anak nila. Tapos, merong extra characters and these are si Ingkong, ang tatay ni Ina. Tapos si Omeng, isang kapitbahay. And even si Iska, kapitbahay din yun. Diba? Kasi sa second page, hindi sila naka-on. Mag-on kayo kasi parehong slides, inaano ko. Pinipicturean ko. Okay? So, sila yung mga characters. Tapos, the story goes this way. Okay? Sabi nung narrator, si Ama ay pinanganak ng panahon na si Rizal ay binaril sa Luneta. Anong taon yon? 1896. To be exact, December 30, 1896. So, nung pinanganak si Ama. Si Ama ay panganay sa mga magkakapatid. At nangyari, maaga silang naulila sa kanilang ama. So, nang sila naulila, si Ama na ang tumayong ama sa kanyang mga kapatid at ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. So, at a very early age, no? Naging mature si Ama na para tugunan ang pangangailangan ng lahat ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya. Kaya siniguro niya muna na maayos ang kalagayan ng kanyang mga kapatid bago niya naisipang mag-asawa. Nung time na maayos ang mga kapatid niya, so ngayon, gusto na niya mag-asawa, meron siya nakilala isang magandang babae na malayo ang agwat ng kanilang edad, 12 taon. Okay?
Tapos si ama, bago niya ayain magpakasal si ina, siya ay nagpundar muna ng kabahayan, ng munting bahay, at kabuhayan. Okay? Tapos, dumating ang gabi na mamamanhikan na siya kay Ingkong sa tatay ni ina. So, si Ingkong, ang daming hingi-hingi. Sabi niya, ipagawa mo ang sirang batalan. Ang batalan plus ay ang tawag dito, it's a dirty kitchen sa probinsya. May dirty kitchen kasi meron din kami ganun sa probinsya namin. Okay? Then, sabi pa niya, magpatumba ka ng mga baboy, ng manok, ano pa, ang daming hinihingi. Hindi naman sinabi ni ama na ayoko. Pero tahimik lang siya. Tapos, nung siya umalis sa bahay ni ina, hindi na siya muling bumalik. So, ibig sabihin, ayaw na niya magpakasal kasi daming hinihingi ni Ingkong. Kaya minsan nagkita si ama sa kasi ina. Sabi ni ama kay ina, dalawang manok lang kaya ko itumba. So sa akin mga manok, doon ka na sa kanila. Pero sabi ni ina, nagmamahalan tayo, magtanan na lang tayo. So si ina na nag-ayaw magtanan. So in short, nagtanan silang dalawa. Okay? Kasi nung araw ko, di ba, uso ang tanan. Saka siguro baka naman gwapo si ama, saka very responsible naman kasi kaya gusto rin siya talaga ni ina kahit 12 taon ang pagitan nila. Alam niyo naman kung mga tipong Pilipina, mga babaeng Pilipina, mas gusto kasi na mas matanda ang lalaki sa kanila. Gusto ng babae 'yon. Okay? Kaya nga, hindi na nagdalawang isip si ama, tinanan niya si ina. Total, meron naman siyang sariling bahay na rin eh. At may kabuhayan na rin siya. Kaya nung time na gusto nilang humingi ng tawad kay Ingkong, nagpunta silang dalawa. Pero doon pa lang sa labas ng bahay, ay sila minura-mura na. So, nangyari, hindi sila napatuloy. Okay? Tapos makalipas ang isang taon lang, ilang panahon lang, muli silang bumalik kay Ingkong. At ngayon, pagbalik nila, meron na silang isang anak, si Ate Maring. Noong una, sila minura, pero mura-murahan lang. Kasi sila nakapagmano na rin. At alam mo naman, ang mga lolo, iba, tuwang-tuwa pag nakita na ng apo yan. So it means, napatawad na sila. Kasi nakita naman, may apo na. Sige, pinatawad na. So naging maganda na ang relasyon ni ama sa mga magulang ni ina na si Ingkong at yung tatay nanay pa niya. Okay? So hanggang makalipas ang ilang taon, naging 4 na silang magkakapatid. Dumating na si Kuya Selmo, si Dikong Ige, at ako na nagkikwento sa istoryang ito. Sa kanilang baryo, kakaiba yung pamilya nila. Kasi si ama, mas sumikat talaga siya. Okay? Ang kanyang trabaho ay isang latero. Pag sabi mong latero class, lahat ng mga gawa na yari sa lata, yun ang kanyang produkto. Okay? Kaya yung mga anak niya, maraming natutunan sa kanya. Pero meron 2 incident na hindi makakalimutan nung nagkikwento. Sabi nga niya, dumating sa time na si ama nasa malayong lugar at bagyo nun. Tapos nangyari, hindi siya kagad nakauwi, may nasira sa parte ng bahay. So sina humingi ng tulong doon sa kapitbahay kay Omeng. Okay? Tapos, yun nga, pagbalik ni ama, so wala nang bagyo, at napunan niya kaagad, sino nag-ayos? Tapos ang tanong niya kay ina, sabi niya,
kayo? Naririnig yan ako? Clear ba? Yes po. Yes po. Yes, ma'am. Hintay ko lang makapag-join lahat para bago ko tuloy yung kwento. Okay, so 37 rin lang naman kayo. Okay na, pwede na mag-start. Saan ako nahinto? Okay. So sabi ko nga na pagdating ni Ama, napunan niya kagad na mayroon nagawa yung party ng bahay na yun. Hindi ko lang kung yun ay alulod. Mababasa niyo yan sa story. Tapos, tinanong niya kagad, magkano ang binayad mo? Ang sagot ni Ina, ay nakalimutan ko. Nagalit siya, masabi niya, uli-uli, nang-aabala ka, dapat bayaran mo siya. Sige, bayaran mo siya ng 50 centimos. Ang 50 centimos by that time plus malaking halaga na yun. Okay? So, pinabayaran si Oming at yun, isa yan sa mga hindi makakalimutan ng narrator na merong ganong insidente. Another incident na hindi rin makakalimutan ng narrator, panahon ng gera, wala silang makain, wala na silang bigas. Alam niyo naman panahon ng gera, napakahirap talaga. Okay. Para din na rin nasa nakikita natin sa mga pelikula yan, saka sa mga istorya. So meron silang isang bayong na pera. So si Ama, sabi niya kay Ina, pupunta ako sa San Rafael, bibili ako ng makakain natin. So umalis siya, dala yung isang bayong na pera. Pagbalik niya, medyo hapon na, magtatakip siling na rin. Nakita niya kaagad, may kinakain mga anak niya. At ang bungad kaagad ni Ina, nagutom na yung mga anak mo, nangutang mo na ako ng isang gatang at nilugaw ko. Sa halip na matuwa si Ama, ang sinabi niya kaagad, kaya mamatay kayo sa gutom. Ang problema rin ay problema lang natin. Sige, bayaran mo si Iska at tubuan mo na rin ng isang dakot. Okay? So, ibinalik ang isang gatang na inutang, tapos may isang dakot na dagdag. So, ganun si Ama. Siya yung tipo ng taong ayaw niya na mga aabala at ayaw din niya na aabala siya. Okay? Hanggat maaari, kung kaya lang i-resolve ang isang problema, sila lang talaga. Huwag manghihingi ng tulong sa iba. Okay? Kaya apat na magkakapatid, habang lumalaki sila rin yung katukatulong ni Ama doon sa kanyang pagiging latero. At si Ama naman bilang masigasig at mabait na Ama, yung mga anak niya, kahit pinapagtrabaho niya, sinusweldohan niya. So, yung mga pera binibigay sa kanila, yung kanilang ina, hindi rin nakikialam. At sabi nga ni Ama sa kanila, bahala kayo sa pera niyo na yan, gastusin niyo kung gagastusin niyo. Basta sa inyo na yan. Okay? Pero magkakapatid, mga masisino, kaya nga kakaiba silang pamilya. Sa buong balyo nila, sila lang yung nakapagtapos. So lahat ng mga magkakapatid na yan, sipag-aral. Kasi yung perang kinikita rin nila, iniipon nila para pampaaral din nila. Kaya dumating ang panahon na sila nasa takdang edad na para magsisipag-asawa na. Sila kinausap ni Ama, lahat sila. Sabi nga ni Ama, kung sino mang Judas o Hodesa, that's the term that he used, ang mapapangasawa niyo, wala akong pakialam. Basta pag mag-aasawa kayo, huwag kayong hihingi sa akin ng pampakasal. Wala kayong hihingiin sa amin. At pag kayo nag-asawa, aalis kayo sa poder namin. Okay? So hindi nga naglaon, isa-isa nagsipag-asawa ng mga anak niya. So kanya-kanyang alis din. At si Ama at saka si Ina, naiwan na sila na lang sa kanilang bahay. Yung mga kapitbahay naman nila, akala ng mga kapitbahay, inabandon na lang yung kanilang magulang. Sabi nga mga chismosa kapitbahay, mga walang utang na loob. Matatanda na mga magulang, iniwan pa. Okay? Pero si Ama naman, kahit matanda na siya, ang kaya na lang niyang gawin bilang latero ay yung paggawa ng lababo. At since si Ina ay kaya pa naman pumunta sa palengke, kanya niya itong ibinebenta sa palengke. So yun ang kanilang kabuhayan. Kasi kahit na yung mga anak niya, minsan dumalaw sila, inabutan ng pera ang mga magulang. Pero hindi tinanggap ni Ama. Okay? Kaya mga sumunod na dalaw nila,
Ang ginagawa ng magkakapatid, nagbibigay lang ng pagkain na lang. It's either bigas, asukal, kape, tinapay, yung mga basic commodities. At least hindi tinatanggihan nila ama yun, tinatanggap naman. Okay. Tapos, nung sumunod na uwi rin nila, napuna nung isa sa magkakapatid, medyo gumigiri na po itong bahay. Ipagawa po natin. Sabi ka agad niya, akala niyo naman kayayaman niyo. Tama na to, hindi kami nahahamugan. Tama na to, meron kami nalililiman. Basta meron kami nasisilungan, okay na to sa amin. So, hindi na naman nasunod ang gusto ng mga magkakapatid na magbigay ng tulong sa kanilang mga sariling magulang. Okay? Kaya, so ganon, tumagal na ganon na nagtatrabaho pa rin si ama bilang latero, si ina nagtitinda ng kanyang produkto. Okay. Kaya hindi na sila nagkakaya. Sa araw, lumuwas ng Manila, ang isa sa kanilang mga pinsan, kasi lahat sila sa Manila na eh. Tapos ibinalita wala na si ama. Okay. Hindi na sila nagtaka na gano'n. Tapos, yung magkakapatid nag-usap-usap. So, bibigyan natin sila siya ng magarang burol at libing. Ang sabi nila, mag-upo sila ng musiko, banda ng musiko, para may tugtog habang nililibing ang kanilang ama. Mag-upo sila ng karetela para mayroong pagsasakyan ng mga makikiramay. At magpapatay sila ng mga inahin, ng mga manok, para naman maraming handa. Okay? Kasi ito na yung pagkakataon na para makabayad naman sila sa kanilang ama, sa kabutihang loob nito na sila na pagtapos, maganda kanilang naging buhay. Okay? So yun, lahat ng plano nila, ganon. Kung sumuwi sila ng probinsya, yung narrator, sabi nga niya, nakita niya ang kanyang ama, nasa isang papag, parang natutulog lang. Kahit siya'y lalaki, naiyak siya. Nakita niya wala ng buhay ang kanyang ama. Tapos sa kabilang banda, nakita niya na may mga 3 kalalakihan na gumagawa ng kabaong para sa kanilang ama. Kasi sa provincial class, hindi makakabili ng kabaong, yung mahihirap, ginagawa lang talaga. Tapos may mga nakikiramay pa na andoon pa na kumakain ng matikas at tinapay na sinasawsaw sa matabang na kape. Kaya nga sabi niya, tamang-tama yan na pag-usapan na yung magkakapatid. So kinausap lang kanilang ina. So sinabi nila kanilang plano. Kaya lang si ina, ang sagot ganito. Hindi ko matatanggap yan. So ininsi sa magkakapatid, tanggapin niyo na po, total wala naman na si ama. Hindi na siya aangal pa or wala na siya. Hindi na siya wala na siya masasabi kasi wala na nga siya. Tapos, ang sabi naman nina, ngayon pa na wala ng ama niyo, hindi ko siya kayang lapastanganin. So, damo na ginalang ni ina si ama dahil hindi na nga makapagsalita dahil wala na nga. So, hindi tinanggap ni ina lahat ng tulong na ibinibigay ng mga anak niya na tig-100 piso, 400 yun. Malaking halaga noon yung class. Okay? So, ang bandang huli, inilibing si ama, binurol, inilibing, ng payak na payak lang. Simple-simple lang. Kasi sabi ni ina, hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang sa kanyang kamatayan, pinaghandaan na ito ni ama. So nag-ipon siya, yung ano lang inabot ng kanyang pera. Yung kung gano'n lang kasimpleng kabaong, gano'n lang ang pagkain na pwede pa kaya sa mamakiramay. Yung kanyang libingan, kung gano'n lang. Hanggang gano'n lang talaga. Okay? Kaya hindi na isa katuparan lahat ng pangarap, lahat ng plinano na magkakapatid. So simpleng-simple lang ang pagkakalibing kay ama. And that's si Ama, written by Edgardo M. Reyes. Okay? May ganong tatay pa ba sa ngayon, class? Di ba tayo mga Filipino, tayo yung tipo ng mga tao mahilig sa libre. Di ba? Gusto natin libre? Sige, pila tayo dyan. Oy, bigay yan. Sige, biyaya yan. Di ba? Tinan nyo, di ba, nangyayari sa mga tulong ng gobyerno, nanggagaling sa gobyerno, kahit na napakahirap niyan. Bawal lang walang social distancing. Ang mga tao talaga, di ba, kumpulan yan. Nakita nyo sa isang probinsya, yung talaga naman, akala mo piyesta, sa dami nakapila, naghihintay nung ayuda ng gobyerno. Kasi ganyan tayo talagang mga Filipino. Pero kasi ama, hindi siya ganyan. Okay? Siya yung taong ayaw niya nangaabala at di rin siya mga abala. Ayaw niya hingi ng tulong, pero pwede mo naman siya hingi ng tulong kasi hindi siya tipo rin yung maramot na tao kasi nga, pag may piyesa sa kanila, nagbibigay rin naman siya katapano. Pero hindi siya pala simbang tao. Okay? So, tama lang din naman yung ginawa ni Ama na magandang tularan. Kaya kayo, class, pagtanda nyo,
Huwag niyo may asa sa magiging anak niyo yung pagiging matanda niyo. Okay? Kasi lalahanin niyo, lahat naman tayo tatanda. Lahat tayo manghihina. Okay? Pero sa kultura nga natin, laging ganon, ang panganay, lalo ka marami kang kapatid, di ba? Hindi na mapapag-aral ang mga magulang mo pag matanda na sila. Ikaw na magpapaaral sa kanila. Kaya karamihan sa mga panganay, hindi kagad nakakapagtapos. Sila muna magsasacrifice. Pagkatapos ng high school, magtatrabaho na lang, di ba? Pag-aralan yung mga sumunod sa kanya. Di naman bunso, bilang sa kultura din natin, so siya naman mag-aalaga sa mga magulang. So sa kanya may iwan. So kawawa rin naman. Halimbawa, kung ikaw na bunso, tapos may pamilya ka din, may anak ka din magagatas pa, tapos hihingi sa'yo magulang mo ng pambili ng vitamins, ng maintenance. Kasi tandaan yung class, lahat ng matatanda may maintenance yan. Either sa high blood, sa hypertension, sa diabetes, kung ano pa masasakit sa katawan. Lagi may gamot yung mga yan. Okay? So, dapat, ang gawin din natin, tularan natin si Ama. Pagtanda natin, meron tayong sarili, meron tayong nakalaan, meron man tayong maintenance, meron man tayong kailangan mga vitamins, at ano pa mga pangangailangan natin. Or in short, may pension tayo. Ganon, may sarili tayong pera. Kasi tandaan nyo, class, lahat ng mga matatanda na may pension, wala mang pamilya, kagaya ko, wala na akong sariling anak, wala akong asawa. For sure, magpag-aagawan ako ng mga pamangkin ko. Bakit? May pera ako eh. I have my money, I have my house, I have my insurance. Okay? Kaya sabi ko, pag ako namatay, swerte nila. Biglang yaman si mga yan. At swerte rin ng gobyerno, wala akong sariling pamilya. Mapupunta lang sa gobyerno yung mga dapat kong pension. Kasi wala namang pagmamanahan eh. Okay? So, yun. Kaya nga, maganda yung ginawa ni Ama. At least, pinaghandaan niya kanyang hanggang kamatayan niya. At tama yun, simple lang. Hindi man talaga kailangan mag-gabo eh. Actually, class, pag umalis ka sa mundong ito, wala ka nang madadala, di ba? Kaya dapat, huwag ka magpunta na napakadami. Minsan, yan pamit siya ng away eh. Di ba? Bakit ba nagkakaaway mga pamilya? Dahil ba, nag-aagawan sa lupa, sa bahay, sa kotse, yung mga ganyan, mga ari-arian. Pero pag namatay ka, wala ka madadala kahit isa. Kahit nga sarili mo, di mo kaya dalhin eh. Iiwanan mo yung katawan mo, yung katawang lupa mo, di ba? So, that's why I also admire this story written by Edgardo M. Reyes, na siya ang nagsulat, siya rin na nagkwento. Okay? So, I hope you appreciate it. Maganda pagkakagawa ng istorya. Yun, sinulat siya sa Tagalog, kaya madaling intindihin. Any question? Clarification? Anything else? Wala? Walang tanong? So clear? Everything is clear? So kung wala ng tanong, wala naman na. Anyway, let me remind you, we only have once a week na ating na ating, ang tawag dito? Synchronous. Kasi we also have a memo na once a week lang kami, once in a week. Magsisynchronous. And you know the reason also why last time we don't have? Kasi nga, yes, Mr. Torres? Anong tanong? Eric? Kung pwede lang po na pakipost po sa Google Class po yung Region 3, okay lang. Hindi ka marinig eh. Ano ipopost ko? Sa Google Classroom po yung Region 3 po kanina. Yeah, i-upload ko na to. In ano lang, kwento ko lang muna. Okay, but I will upload. Basta lahat ng lahat ng mga dinidiscuss ko, na-upload ko yan. And have you noticed, hindi ako naglalagay ng video, ng picture, naglalagay sa YouTube and other sources na hindi ko, kasi class, we have to abide with the copyright law. Kailangan ko magpaalam yan. Kailangan ina-upload yan. Kasi actually, kaya nga nasa RTA, under ng RTA, yung tinitingnan nila yan. Nakikita nila yung mga namin. So, I have to avoid that one. Unang-una, pwede ako mademanda pag kinuha ko yan, na hindi walang paalam. Kaya, if you want to see some of the videos, some of the pictures, kahit mga places class, kaya nga di ba kinuha ko lang map lang, tapos nagay ko kung saan ang source. At least safe yun. Pero yung kukuha ka ng video, kukuha ka ng picture, I don't like it. Kasi I have to abide with the copyright law. Kasi tinuruan naman kami ng ganyan. Hindi kami pwede mag-download tapos i-upload namin kasama sa lecture namin. No, it's not. But let me just also inform you, maraming mga ganito, mga stories na sa mga diniscuss ko, tapos may mga video sa YouTube to. But sometimes, class, medyo naiiba yung pagkakagawa ng video. Kasi different books,
Minsan na iba-iba istorya. At marami akong libro na basa, merong sariling author yan, pero merong isang author na gumawa, tapos inangkin na niya na kanya daw yun. Pero sabi ko, kagaya mga gawa ni one of the Ilocano writers, nakita ko pero nasa high school book. Tapos may author, sabi ko, hala, gawa ni to, bakit kiniklaim niya? Binago lang ng konti. But that's not good, okay? Dapat yun, talagang totally binago mo siya. May inspire ka, sumulat ka ng sarili mo. Pero talagang konting-konti lang ang binago, same, parehong-pareho. So that's not really good. Kaya that's why pwede kayong kumuha, manood ng video, tumingin ng mga pictures even with the places. But again, I will not upload anything regarding it nang hindi ako nagpapaalam. I need to. Okay? So everything that I had to discuss here, ina-upload ko yan. Okay? So if you don't have any question, any more clarification, so let's call the day. I'll see you again next week. Everything will be posted. Will just inform me in your Google and GC, in the Google Classroom. Okay? So thank you for your time and goodbye. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.